So good morning mga Manila Group, and it's so nice to see you. Nakakatuwa, no? Breaking the record, world breaking, Guinness World of Record. 1 minute lang laro, pasok sa semifinals ng volleyball team ng Golden Success Cup. Finals na sir. Finals na. Sabi, semi pa daw. Baka dalawa yung laro nyo. Sabi, di ba finals na sabi? Anyway, pagbigyan natin sila. Anyway, kung 1 minuto nga, tinalo nyo. Lalo na kung 2 minuto pa. Okay? So, we're going to continue our series, Protecting Your Battlefield. Again, sabing ganon, our mind is our battlefield. It is the first area where the battle begins, where casualties are being exposed. Protecting our battlefield and winning it, it is a decision. When you decide, you have to consider to assess the situation, di ba? Sabi, ang utak daw natin, battlefield yan. Since it is a battlefield, and we are going to face a battle, a war, therefore, you have to assess the situation. Di ba? Sabi ganun. Ano yung number 2? You have to find the right tool. Parang mat lang yan di ba? In every problem, there is a corresponding solution. Not every solution is applicable to every problem. So therefore, you have to identify the problem. And once you identify the problem, you choose the right, the right tool. Diba? Parang ano yan Ano ba gagamitin mo? Is it a multiplication? Or is it additional? In a marriage life, it becomes multiplication. 1 will become 2 will become 1. Diba? Pero kapag sa family, diba? Magiging addition yan. Hindi pwedeng nagkaanak ka, sasabihin mo 4, 5 will become 1. It's only about the husband and wife. Because the husband and wife is a party that is exclusively, proper and right when it comes to a private activity. It does not include the children. So if you are going to include the children, it's no longer a multiplication. It's already an additional. Diba? So we're going to continue. And then, when you find the right tool, ano yung gagawin mo? Execute your game plan. Execute your game plan. Will this particular solution applicable to this particular situation or not? Diba? Lagi akong dinudugasan. Kumbaga sa pagkain namin, nung bata pa kami, dahil mahirap lang kami, kapag yung ate ko natalikod kami, mabibilis siya mga kamay. Nawawala yung parte ng isda. At alam na yun kung sino suspect. Alam mo, paano mo malalaman suspect? Kung sino mayroong bulubundukin na kanin. Kung sino may bulubundukin na kanin, yun ang huhukayin. And lo and behold, you will find the piece of fish that is missing. Di ba? Pabilisan yan. Okay? So, if that things will not work out, kapag may madugas ka at meron kang tinatawag na mapanglamang na tinatawag na kasama, ano gagawin mo doon? Lagi ka ba makikipagbuisitan? Lagi ba kayo mag-aaway? It's really difficult kung makikita mo yun, lagi kayo mag-aaway. Napakahirap nun. Di ba? Makikita mo, sira na araw mo. Di ba? Magkadikit kayo, nanggigigil ka na, gusto mo nang pumatay. Pero lagi mo makikita yan because you work at the same company. You don't own the company and therefore, you have to adjust. You might not, listen to me guys, you might not change the situation. Pwede mong di mo mabago sitwasyon, but you can change your reactions or your response toward that situation. Are you with me? Yes. Hindi mo na mabago sitwasyon, yan na yan Ganyan na anak mo, ganyan na magulang mo, nakita mo yung magulang mo, bungangera. O kapag umaga, nagbubungang na. Alam mo, kapag kayo, walang pera yung mama mo, kalaban ng mundo. O di kapag kalaban ng mundo, meron ka kagad 500. Bubo ka palang Kaya alam mo, ganda-ganda ng buhay. O natapalan mo ng 500. Ay, yung balik-aligaya, yan ibigay mo. Kaysa na lang, yan, ganda ng mundo, sakit sa tenga. Yan talaga.
Have you experienced that? Yes. Have you come to a point, ano ba to? Ingay! Ano ba to? Tuwing umaga na lang, puro kabuisita na nakikita mo. Pangit na pagkagising mo, pangit pa naririnig mo lahat, pangit. And therefore, pumangit ka na rin. You might not change the situation, but you can change your reaction, your response towards the situation. Now, what is the second point? How are you going to protect your battlefield and winning it? It is a decision. And number 2, you better choose only one battle at one time. Choose only one battle at one time. Not every battle are worth fighting for. So therefore, you choose only one battle. Hindi mo pwedeng lahat ng problema sa mundo harapin. Hindi lahat ng pwedeng na-encounter mo, you have to respond. All you have to do is this my battlefield? Is this the one I'm going to focus? Di ba? Halimbawa, let me just give you our example, di ba? Ano ba talaga kailangan mo sa buhay? Are you able to establish your goal in life, your life vision and mission? 20 years from now, how do you see yourself? Kapag may nakikita ka, therefore, nung nakikita mo, ano na gagawin mo? Bakit ko ba pinangarap to? Di ba? Ano ba dahilan? If you don't know the reason what you are doing things, therefore, all the decisions, all the plans you are going to do will become useless. Dapat, alam mo, it is clear in your mind. May kasabihan nga, di ba? Garbage in, garbage out. Therefore, you have to filter everything. Because you know why? What we thought will produce our feelings and emotion. And our emotion, di ba? And our emotion will result into action. And this action will produce result. And this result, we don't know. It could be good, favorable, or it could be bad, unfavorable. Therefore, your thought, be careful. You choose one battle at one time. Ano ba dahilan mo sa pagtatrabaho mo? Gusto ko pong yumaman. Di ba? Nung ako nagtuturo ng PERDEB, lagi ko tinatanong, bakit ka ba nag-aaral? Kasi po, para makatapos. Ba't gusto mo makatapos? Gusto ko po makapag-aral. Ay, na trabaho. Ba't gusto mo magtrabaho? Para po matulungan ng nanay, tatay ko. Sounds familiar? It never changed those kind of response. Ba't mo gusto matulungan nanay, tatay mo? Kasi po, nag-iisa na lang po sa buhay nanay, tatay ko. Ba't nag-iisa na lang tatay, nanay, tatay mo sa buhay? Kasi po, nagiwalay po sila ng nanay, tatay ko. O ngayon, ba't mo siya tutulungan? Kasi po, 8 po kami magkakaw. Ano ngayon kung 8 kayo? Kasi po, ako po panganay. Ano ngayon kung panganay ka? Kasi po, wala po kaming pera. So yun, you were able to determine the purpose, bakit mayroon ka nito. Wala kang pera. Therefore, malinaw sa utak mo, wala kang pera. Ngayon, mag-aaral ka. Dahil sa pag-aaral mo ngayon, hoping na makagraduate ka at makakuha ka ng magandang trabaho. Always remember, tayong mga tao, we don't know a lot of times what do we need. And we are not that consistent. Remember, I keep telling you, that's the reason why the Lord Jesus Christ asked the blind man. Nung lumapit, ano gusto mo? Bulag na nga eh. Ano ba ang gusto mo? Hindi ba pwede huwag mo nang tanongin? Common sense. Ang tagal ko, ilang taong ko pinag-aralan yung senaryo na yun. Bakit tinanong? Talaga bang Diyos si Jesus Christ? Yan ang una kong tanong eh. Kasi kung totoo ang Diyos, ba't ka pa nagtanong? Pero na-realize ko, coming from my own experience, madalas hindi natin alam kung ano gusto natin. Gusto ko po mabili itong bahay nito, Lord, kasi memory to. Memorabilia to ng pamangking ko. Ngayon na nabili mo, Lord, may dumating na foreclosed property, ang mura. Pwede bang ibenta ko na lang ito? Para ano? Pero sinagot ka na nga ng prayers mo. All the signs, pati yung pera na kailangan mo, yun ang binigay sa'yo. Tapos ibebenta mo. See, you got the point.
Madalas litong-lito tayo sa buhay natin, hindi natin alam kung ano gusto natin. Naintindihan nyo? Kaya tayo ngayon, nagkakaproblema. Kaya tayo ngayon, ang nangyayari sa atin, dahil we don't know how to select our own battle, what will happen now, our peace will be affected. Alam mo ba? Na kung ano decision mo, di ba? Ay naiutak mo eh. Tatamaan ng emosyon mo. At dahil tatamaan ng emosyon mo, magbubunga to ng resulta. At kapag nagbunga to ng resulta, magugulat ka. Darating ang panahon, dahil masisipag kahit matatalino kayo, marireach nyo ang gusto nyo. But I'm telling you, the moment you're gusto ko po magkabahay, gusto ko po darating yan. But there will come a time na magtatanong ka, is it worth it? Ito pinaghirapan ko. Pag namatay ako, baka itong asawa ko mag-asawa. Tapos yung mapapangasawa niya, makukuha lang yung pinagpagura ko. Or, is it worth it itong anak ko, nag-iisa lang, may bibigay ko lahat ng pinaghirapan ko, is it worth it na? Am I guaranteed, am I sure na all this wealth that I accumulated toward the years of my life will be properly protected and it will be properly enriched? The answer will be no. Darating ang panahon sa buhay mo, lahat na nakamtan mo sa buhay, tulad kung paano ka dumating sa mundo, hubad, walang hawak, mamamatay ka rin hubad at walang hawak. O pwede kang damitan dahil patay ka na eh. Wala ka mo makikita ang bangkay na nakahubad. Lahat ang gaganda pa nga ng suot, nakabarong, naka-Pilipiniana, naka-business na tayo. Minsan pa nga may hawak na pera eh. Pero yung bang hawak mong pera, madadala mo sa kabilang mundo. Sa pangalawang buhay, definitely not. You choose your own battle. You better settle and put in your mind kung ano ba dapat ang natitira dito. Otherwise, kung hindi mo alam ang natitira dito, you will suffer. Lagi ko naalala itong tinatawag na kwenta natin. How pearl is produced. Alam nyo ba paano napoproduce ang pearl? It is inside the shell. At marami pumapasok dyan na irritants and parasites. Sa shell, sino na nakakain dito ng tahong? Di ba ang charap? Pampala-high blood. O yung mga shell pa, yung iba pa, no, mga oyster, something like that, di ba? Pag may pumasok na irritants dyan, at may pumasok na tinatawag na parasites dyan, ang shell, they have this defense mechanism. Nagbabato yan. Pa! May binabato yan na defense. That's why mapapansin mo, yung binabato niya yan, sa kakabato niya, nagpo-form ng pearl. Kaya ang pearl is composed of calcium carbonate. 98% of it, calcium carbonate. Ang shell, kapag may pumapasok na irritant at parasite, hindi niya pinaira lang defense mechanism niya, hindi niya pinilter ang pumapasok sa kanya. What will happen? Yung nasa loob, mamamatay. But, the moment na meron siyang counter-attack, sa counter-attack niya to, nagpo-produce to ng pearl. What I'm saying, teachers, is this. Those irritants in your life, those parasites in your life, will turn into a priceless treasure if you know how to put and use your defense mechanism. But if not, mamamatay. Marami ka napansin na may ganun, no? Sa sobrang dami ng pag-iisip nila, hindi nila makontrol. And what will happen now, mamamatay sila. Bakit? Because they don't have a defense mechanism that will protect them. Alam nyo ba sa Bible, pinag-aralan ko, there are more than 7,000, the promises of God in the Bible will range for about 7,000 to 8,000 promises. Ibig sabihin, bawat problema, bawat pangangailangan natin sa buhay, may kaakibat na pwede ka pang defense mechanism. Kaya ako naniniwala ako sa Bible. Kung gusto mo maniwala kay Buddha, kay Confucius, problema mo yan. Basta't ako ito.
Halimbawa, kapag ako natataranta na, hindi ko na alam ang gagawin ko, naalala ko yung sinasabi ng Bible. Cast all your cares upon Him. For He cares upon you. For He cares for you. Nalulungkot ka? Sa palagay mo ba, panahon na nalulungkot ka, ang Diyos hindi nalulungkot sa'yo? Nalulungkot siya, kaya nga sabi niya, cast all your cares upon me, for I cares for you. Di ba? Ano pa? Natataranta ka, saan ko kukuha ng pagkain? Saan ka kukuha ng ganito? May sinabi sa Bible, kung yung mga ibon nga, hindi nagtatrabaho. Kung yung lilies of the field, na napakaganda ngayon, even King Solomon, who is so great, were not able to dress up na ganong kaganda. Pero yung bata, yung lilies of the field, maganda ngayon, bukas wala na. Kayo pa kaya? Palagay nyo, pababayaan ko kaya? Have you observed, guys? May mabigat kang problema ngayon, napakabigat, napakabigat. Di mo na kaya, tapos minsan tutulog mo, tapos harapin mo ulit, tapos itutulog. Tapos you will be surprised. You will be surprised. Yung problema na yun, na-solve mo na. Di ba nga, ang daming madalas, iskandal. Napakatindi ng iskandal ngayon. Isa na dyan, kaila Hayden ko. At yung kay ano ba yun? Ano ba yung babae na yun? Kay Trina, tsaka isa. Katina Didi. Tsaka yung isa pa yung magaling. Yung Maricar. Maricar Didi. Di ba? Mas malala yung Maricar. Maricar din Mesa. Maricar ba yun? Maricar. Maricar din Mesa. Tapos, oh, di ba malala yung ginawa ng Maricar? Pinakita talaga, talagang very wild yung sexual activity. Kay Katrina na lang, yung careless whisper lang. Pero kita mo, yung isa tumahimik, yung isa nagpapunta pa ng Senate hearing. To even a point na nawala na lisensya si Hayden ko. Pero look what happened. Itong nanahimik na ito ng Maricar, dumami pa yung TV series, di ba? Tsaka commercial. Samantalang itong nag-ingay na si Katrina Halili, okay, wag na lang natin pakita sa video at wag na lang i-post sa Facebook. Pagbalik, buntis na't may anak na at nawala na yung kasikatan. Ano ibig ko sabihin? You choose your own battle. Matindi ngayon na nararamdaman mo, nararanasan mo, but I'm telling you, it will always pass. It will come to pass. Whatever situation you have, kung ano man ang problema mo, it will come to pass. And even whatever success you have, it will come to pass. Lahat walang permanente. And therefore, you want to preserve, you want to protect your own battle, and you want to win it, then choose one battle at a time. Shall we all stand up and come to God in prayer? Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa sandaling ito na binigay niyo po sa amin. Tulungan niyo po kami na lahat po kami, Lord, may pinagdaraanan. Marahil po, ang iba po ay mabibigat na problema o matitinding pangangailangan. Tulungan niyo po kami, ang bawat isa. Iunat niyo po ang iyong mapagpalang kamay, and we pray that you will always grant our request to you, Lord. Tulungan niyo po kami. For we know, Lord, the fact that apart from you, we are nothing. Pero naniniwala rin kami, ang sinabi mo, Lord, ang pangako mo, walang nagtiwala sa Diyos ang napahiya. Kaya po, Lord, once again, patunayan niyo po ito. Gabayan niyo po ang bawat isa sa bawat desisyon na gagawin. Tulungan niyo po at punan niyo po ang bawat pangangailangan na mayroon kami. Ano rin po mga karamdaman na mayroon kami, pagalingin niyo po. Kasi nga po, Lord, dahil sa krus ng Kalbaryo, yung mga sugat, pasakit na ginawa mo ay magdadala po sa amin ng kagalingan. At yung dugo mo na dumaloy sa krus ng Kalbaryo, yung po ang magbibigay ng kapatawaran sa amin. Kaya marami po salamat dahil hindi ka nagsasawang patawarin kami, hindi ka nagsasawang pakinggan kami, hindi ka nagsasawa, Lord, na tanggapin kami. Although we don't deserve it, Lord, napakakulit namin, napakasalbahay namin, napaka-ungrateful namin. But Lord, salamat kasi the moment we kneel down to you and we whisper and we open our mouth and to call your name, you are always there na nakikinig at tinatanggap mo kami, Lord, with wide open arms, Lord. Lord, maraming po salamat. And right now, Lord, I pray na continually, Lord, pakinggan mo prayer namin na ang mga campuses namin, Lord, pagpalain niyo po. Ang Cebu po, tulungan niyo po na mabayaran po ang building na mayroon doon at maparami ang enrollment. Maging dito po sa Manila, Lord, bigyan niyo po kami ng tinatawag na property dito. Tulungan niyo kami, Lord,
Help me, especially me, Lord, sa pakikipag-deal sa mga tao. Tulungan niyo po, give me wisdom and knowledge. Ilayo mo po ako sa mga manloloko ng mga dealing, mga hindi magandang deal. Gabayan niyo po ako sa mga aggressive o impulsive decision ko. Take control of my heart and my mind, Lord. Lord, we even pray yung tinatawag na Nueva Ecija matapos nawa po ang gym doon at magamit po to sa incoming graduation po namin. We commit everything to you, Lord. Let this school, Golden Success College, be an instrument. Golden Success University be an instrument. And Lord, a blessings to our community and to our employees and to our students. Lord, we thank you, Lord. Maraming po salamat sa lahat ng kabutihan mo. Binibigay po namin sa iyo, Lord, ang lahat ng pangangailangan, mga sitwasyon at problema po namin. Maraming po salamat. We speak of blessing upon blessings, victory upon victory. Singatan mo po yung mga empleyado, estudyante namin na papunta pa lang po rito. At maraming po salamat. Binabalik namin sa pinakamataas na papuri, pagdakila sa pangalan ni Jesus. Everybody will say, Amen and Amen. 1, 2, 3. Golden Success College is committed to train and develop students to become innovator, entrepreneur, and future leader of the Philippines. We don't just teach, we train. Success is not a matter of chance, it's a matter of choice. Isaiah 33 verse 6. He will be a sure foundation for your lives, a rich store of salvation and wisdom and knowledge. The fear of the Lord is the key to this treasure. Galing naman, oh. Okay, take your seat. Oh. Briefly, guys, can you just help us to promote, number 1, yung Students' Night na? Ilan pa lang yung ano? Ang dami na nagbayad. 8 na. Ang inaano lang, kasi sa allowance po, yun ang inintay ko. Ayun, iyan na natin. Kaya, ayusin mo na